Ngayon, paano naman ang gagawin natin kung lumakas nga yung bumilis nga yung takbo ng ating motor mula sa 1545 o kaya 4515 na sprocket. Nagpalit tayo ng 1646. Lumakas nga yung mula primera, segunda, tercera, kwarta hanggang quinta. Kaya lang pag 6 gear. Patay na. Ang gagawin natin dyan, magpapalit tayo ng ECU o kaya ipapa-remap natin para maisagad yung RPM. Kasi sa G6S, ang RPM yan, mabot yan ng 13,000 ang RPM. Kapag pinareset mo yan, pina-remap mo, pinatanggal mo yung limiter, tataas yung ano niyan, tataas yung RPM niyan hanggang kahit 6 gear na, magiging sagad kaya mas bibilis. Doon na ngayon gagana ang 6 gear kapag ito ang gamit mo na sprocket 1646. Tutulin yan mula primera, segunda, tercera hanggang 6 gear. Siguro abot yan ng 50 plus ang takbo niyan kapag naka remap. Kasi kapag hindi siya naka-remap, mabagal siya. Bali patay na yung niyan, yung 6 gear. Kukunti na lang yung naidadagdag sa niya, sa lakas niya. Sa speedometer na lang 2 kaya 1 o kaya 2, ganun, balik-balik lang. Mula 135 magiging 136, 137 o kung di naman 138. Hindi na siya abot siya ng 140. Kaya kung gusto mo mas lumakas pa, ngayon dahil tumuli na nga, gumanda na yung takbo, iparimap mo na lang para magamit mo yung 6 gear. Kaya lang dito sa probinsya, sa Samar, bihira lang naman dito yung mahabang street na daan. Kaya sa madaling salita, bibihira mo magamit yung 6 gear pagdating sa racing. Kasi maya-maya kurbada na. Kaya nagpalit tayo ng 1646 para mas lagi tayong nakakasabay o kaya makaiwan ng rider ipay para bumilis ang takbo ng ating motor. Ayan. Dito naman hindi pa tayo nakapag test drive ng Sniper 155. Pero para sa akin, kung nababagalan ka sa Sniper 155 mo, magbawas ka ng isang ngipin ng sprocket sa rear sprocket. Kung gusto mo naman lumakas, mag-add ka, mas lalakyan mo, halimbawa 46 ang stock, gawin 47. Ayan ang lalakas, hihina, babagal. Tulad dito. Ang ginawa natin para gumana yung niya, yung 6 gear niya sa 1646. Para pag cambio mo ng 6 gear ay malakas pa rin. Nagpalit tayo ng 47. Dito gumagana na yung 6 gear. Kaya lang mabagal na. Mabagal na siya tsaka medyo mabibrate na. Kapag nag 47 ka. Ngayon kung sa stock naman, ito alanganin. Alanganin siya. May na siya sa pang arangkada tsaka sa top speed. Halos din hindi mo rin maano yung nito. Yung 6 gear. Kasi nga magkaiba ang hatak ng motor. Kahit magkapares lang sila ng ratio, magkaiba pa rin ang takbo niyan, nakadepende sa sprocket. Halimbawa, nagkapareha sila ng ratio 16 15-16, nagkapares ang ratio niya, yung sa engine sprocket pares lang ang ratio. Mas maganda tumakbo yung yung naka 16 na sprocket. Kasi mas malaki sprocket, mas matulin siya. Kahit na magkapares lang ang kanyang ratio. Kaya pipiliin mo yung magandang ratio na malaki ang engine sprocket. Maganda siya tumakbo.
At mahalaga rin malaman natin ang ratio bago tayo magpalit ng sprocket para na rin sa swing arm. Kasi kapag nilitan mo ng rear sprocket, pwede sumayad sa swing arm. Ganun din sa engine sprocket. Pag pinilitan mo ng maliit, yung chain kadena, pwede gumasgas sa swing arm. Kaya alamin mo yung muna yung ratio ng ipapalit mong sprocket, tapos yung stock mo na sprocket. Katulad nito, kung anong gusto mo, kung tataasan mo ba yung ratio o kaya bababaan mo. Ayan, 45 15 15 45 na sprocket. Ito ang kanyang ratio. Yan lang po mga boss, maraming salamat sa panood sa ating video.